Ngayong araw naman yung celebration ng United Nation ni Eya. As usual, napakaaga na naman namin dumating. Kaya habang hindi pa nag-start, ayan, nagpipicture-picture muna kaming dalawa. Pinapakain ko na lang muna siya ng cookies niyan at hindi siya nakapag-almusal sa bahay. Habang hindi pa naman nag-start yung celebration o yung sayaw nila Eya, napansin ko itong mga flag na nakadikit sa taas. Sobrang gaganda, parang abstract siya. Sabi ni teacher, sila Eya daw ang may gawa niya. Bago naman mag-start, binihisan ko na si Eya ng pangsayaw nila. Grabe, ang cute na itong costume nila. Bali yung costume niyan, ako nang bumili. Pero yung mga palda nila na parang pom-pom, si teacher ang gumawa. Nakakatuwa nga, ang cute na itong mga bata. Habang di pa naman tinatawag sila Eya sa stage, nag-video na lang muna ako. Sobrang ganda kasi ng view. Nasa 11th floor kasi kami. Kaya kitang-kita yung mga kabahayan sa baba. Pati na rin yung ibang mga building. Yung nakakakita ako ng mga gantong view, sobrang nakaka-relax. Sayang nga lang, masyadong busy ngayon. Wala kaming mga picture ni Eya dyan. Matapos naman ng ilang minuto, sila Eya na ang magpe-perform sa stage. Grabe, first time ko makita si Eya na sasayaw o magpe-perform sa stage. So far, sobrang nakakatuwa naman itong mga batang to. Grabe talaga yung effort nila magsayaw. As in, okay lang yan kahit hindi sabay-sabay. Ang mahalaga, nag-perform sila. Habang pinapanood ko nga si Eya niyan, mangiyak-ngiyak ako. Kasi sa totoo lang, nung unang performance niya, hindi ko yan napanood. Kasi yung kapatid ko ang kasama niya. Sobrang bigay todo nga siya niya. Sana magtuloy-tuloy na yung pagsama ni Eya sa mga ganyang performance. Para naman kahit papano ma-enhance yung pakikipagsalamuha niya. At hindi na siya maging mahiyain. Matapos naman ang sayaw nila, binihisan ko na kaagad si Eya. Bali, Miss Gana pala siya. Simple lang din yung costume niya. Bunutan kasi ang nangyari. Pero kung tutusin, kung akong papipiliin, gusto ko kay Eya yung mga gown. Parang mas cute kasi kung gano'n. Kaso nga lang, bunutan ang ginawa nila teacher. Pero okay na rin yun. Cute din naman tong costume ni Eya. Bali, pinatahi ko lang din yan. Wala kasi akong makita sa Divisoria or sa Baclaran na Miss Gana. Di kasi common yung costume na ganyan. Pero kahit ganun pa man, naitawid namin ni Eya. Binilhan ko na lang din siya ng magandang accessory sa Shopee. Para kahit papano naman, madala yung costume niya. Medyo naiinggit pa nga ako niyan sa ibang classmate at schoolmate niya. Paano kasi, ang bubongga ng costume. Sila Eya kasi yung section nila pang katutubo. Kaya yung mga costume nila halos pare-pareho. Bali sa South Africa kasi ang Ghana. Yung iba nga, magkakapareho lang ng costume. Sabi ng mga mami, since nahirapan sila bumili, sa Shopee na lang daw sila naghanap. Pero tingnan nyo, kahit pare-pareho sila, ang cute pa rin tignan. After naman sila isa-isa ipakilala sa stage, nagkaroon na ng awarding. Yung mga nanalong best in costume, sobrang gaganda talaga ng costume nila. Ang cute nga nila sa suot nila. Sayang nga lang, hindi ko sila gaano makuhanan ng picture. Bali, nasa likod kasi yung upuan namin ni Eya. Sobrang nahihiya naman akong pumunta sa harapan. Kasi makakahara ako doon. Kaya okay na rin dito sa upuan ko, zinuzoom ko na lang. Ito namang anak ni teacher, sobrang cute. Si Miss Peru. Bago naman matapos ang awarding, nagpagawa na ako ng kape sa labas. Meron kasing free coffee dito. Then nung matapos yung awarding at event, lumabas na kami ni Eya. Dinaanan ko na lang yung pinagawa kong kape. Then pinicturean ko siya dito sa may labas. Maganda rin kasi yung view dito, may swimming pool pa. Kaso nga lang ang hirap picturean ni Eya, gusto niya maupo. Kaya umuwi na lang din kami kaagad niya. Ang social nga Starbucks pa ang hinahanap, Diyos me. Nagmadali na lang din kami umuwi niyan. Iniwan ko lang kasi si Lucas kay mama. Baka kasi magmuryot pa, kawawa naman.